Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ito pa rin ang Pinoy Online Eskwela at kinukuha pa rin natin ang basic sa paggamit ng Adobe Photoshop. So yung topic natin ngayon ay tungkol sa paggamit ng Type Tool. Okay? Create lang tayo ng new document. Control plus N para sa new document. Then, ang size ng document natin, ang preset default Photoshop size, yan na lang muna. Then, para sa resolution, make it 150 yung resolution. Then, para sa pangalan, bahala na po kayo. Hit lang ako ng OK. So, yan yung document natin. Now, si Type Tool, ang shortcut niya, letter T. Okay? Katabi po siya ng Pen Tool. Unahin natin yung gamit ng horizontal Type Tool. Okay? Sa Type Tool, meron tayong dalawang way para gamitin itong Type Tool. Pwede na yung click and then type. Okay? Or, check lang natin. Or, guys, gagawa ka ng text box. Hold mo lang yung left dun sa mouse nyo. Ayan, gawa ka lang ng text box. Gawa ng text box, then, type ka na. Okay? Yun po yan. So, either click, and then type, or gawa ka ng text box, then type. Okay? So now, burahin ko lang. Gumamit lang ako ng move tool, binura ko lang. Okay? Select all, then bura. Dun muna tayo sa click and type. Okay? Click. Subukan natin mag-type. Siguro ang pangalan or ang i-type na lang natin ay company name. Ayan, company name. So, meron tayong text dito. Kapag magre-resize ng text, pwede yung ise-select all mo muna yung buong text, then font size, taasan mo lang. Okay? Pwede kang mamili dito sa option ng font size. May mga point na dyan. Pwede kang mamili. Or pwede rin naman po na manually type mo yung size na gusto mo. For example, 50 point. Ayan. So, pwede po, no? Pagdating naman sa font style, nandiyan yung bold, regular, minsan may mga italic, semi-bold, may mga ganun pa. Diba? So, ito po yung font style. Para sa font family or yung font natin, nandiyan. Okay? So, pwede kang mamili, click. Magbabago naman yan pagkatapos mong maklik yung text na yon or yung font na yon. Diba? So, yun. Scroll ka lang. Ayan. Then, para naman sa kulay, nandiyan po yung text color. Click mo lang yung box. Ito yung fill natin. Click. Then, pili ka lang ng kulay. Okay? Click. Pili ng kulay. So guys, kung ano lang yung merong selection, siya lang yung mapapalitan ng kulay. Okay? So pwede mo naman napiliin lang yung area na gusto mong kulayan or kulayan mo ng buo. Diba? Kulayan mo siya ng buo. Pwede naman po yan. Next. Meron tayo dito sa taas na
paragraph alignment. Nandiyan yung align left, center, at yung right. Right align text. Okay, gagamitin natin yan dun sa second way, which is yung gagawa tayo ng text box. So now, nagtatype tayo dito, company name. Kung mapapansin, nandiyan yung baseline, itong guhit na yan. Then, meron siyang linya sa dulo, yung nagbi-blink na linya. Para okay yung text natin na to, i-hit lang natin yung check. Okay? Commit any current edits. Click mo lang yung check. Or, guys, ang shortcut ng check, Control plus Enter. So, tignan sa keyboard ko. Nagbi-blink yan. Control plus Enter. So, yun. Mag-a-apply po siya. Magko-commit yung text. Okay? So, ulitin ko. Type. Control Enter. Then, type uli ako. Control Enter. Okay? So, yun po. Ang shortcut, Control Enter para doon sa check. Tatandaan po yan. Now, burahin ko lang ulit yung dinagdag natin. So, using type tool pa rin, doon naman tayo sa pagre-resize, no? Manually. So, nag-type lang ako ng word na resize. Kapag magre-resize ka, kadalasan kasi ang font natin nasa 10 or 12 lang po yan as default. Diba? Nasa 12 lang po yan. Para hindi ka na lagi doon sa area na yon. Okay? Pwede ka namang mag-hold ng control. So, tignan. Nasa editing mode tayo. Nag-type ako ng resize. Mag-hold ako ng control. Tapos na ako mag-type. Nag-hold ako ng control. Nasa editing mode tayo. Hold control. Hahawakan ko sa kanto. Ayan. So, kung mapapansin, yung text natin na de-deform. Nawawala sa sukat niya talaga. Diba? Kasi, yan o, nare-resize siya, napipit-pit, pumapayat. Okay? So, para proportion yung paglaki, naka-hold ka na sa control, mag-hold ka pa po sa keyboard ng shift. Okay? Hold control, naka-hold yan, huwag yung bibitawan. Hold yung shift, ayan, proportion yung paglaki niya ngayon. Diba? So, unang bibitawan yung mouse bago yung naka-hold sa keyboard. Ulitin ko. Binura ko lang po. Nag-control, enter ako, then backspace ko lang. Magta-type uli ako. Siguro liitan ko na lang para, ayan, liitan ko na lang. Nag-type ako ng word na resize. Hold control, hawak sa kanto, shift, then resize. Unang bibitawan yung sa keyboard, unang bibitawan yung sa mouse bago yung naka-hold sa keyboard. Okay? Kahit na ano dyan ang mauna. Basta, lagi yung uunahing bitawan yung nasa mouse bago yung naka-keyboard. Then, control, enter lang tayo. Okay? So, madali po yan. Now, click ko lang uli ito. Click ko lang yung text. Ayan. Kadalasan naman, kung gusto mong pumunta dun sa text na yon, using type tool, di ba? I-active mo lang siya. Halimbawa, ang naka-active na text sa layer ko ay yung company name. Pero, dahil naka-type tool naman ako, kapag click ko yung resize, automatic ma-active yung resize. Kasi, inopen mo yung editing dun sa text na resize. Diba? So, hold control, hawak sa kanto, hold shift para proportion yung paglaki. Guys, yung shift optional naman po yan. Optional. Diba? Pero, kung gusto mo na proportion yung pagre-resize mo sa text,
mag-hold ka ng shift. Diba? May mga pagkakataon din naman na hindi natin ginagamit yung shift na yan kapag nagre-resize tayo. Diba? So, hold shift. Kung gusto mo laging proportion, yun na lang ang tatandaan. Ang unang bibitawan ay yung mouse bago yung naka-hold sa keyboard. Okay? So, control-enter ko lang. Using move tool, i-resize ko lang or i-align ko lang. Next. Doon naman tayo sa gamit ng type tool pagdating naman sa text box. Okay? Madalas din natin ginagamit itong pagkikreate ng text box, lalo na kapag gumagawa tayo ng brochure. Okay? So, nag-create lang ako ng text box. Kung mapapansin, yung aking mouse ay naka-hold yung left, di ko binibitawan. Kasi hindi pa ako sigurado dun sa laki ng box na gagawin ko. So, pag sigurado na ako, click ko lang, bitawan ko lang yung left, hold, ayan, binitawan ko lang. Then, pwede ka nang mag-type. Or yung kinapi mo, ipe-paste mo na lang dyan. Tama ba? Or guys, para mas mapadali, hindi na tayo mag-piano-piano dyan. Meron sa taas or meron sa type menu, ito. Meron dyan na paste lorem ipsum. Ito po yung tinatawag nating dummy text kay Adobe Photoshop. So, hit mo lang yung paste lorem ipsum. Ayan po siya. Okay, so paste lorem ipsum, bibigyan ka niya ng simpleng text para lang mapunuan yung text box na ginawa mo. Okay? Maganda ito guys kung halimbawa meron kang mga biglaang layout, then walang article na provide, ginagamit po natin ito. Diba? So, yan siya. Nag-paste lang ako ng lorem ipsum. Ulitin ko lang. Using type tool, create lang ako ng text box. So, yan yung text box. Go to type, then paste lorem ipsum. Yun po siya. Diba? So, yan. Then, siguro, para lang ma-visualize natin yung layout, maglalagay ako dito ng isang shape. Diyan ko ilalagay yung image kung sakaling magle-layout tayo. Diba? Pero syempre guys, mas maganda pa rin na parehas yung laki nung ating text box or parehas ng width, 'di ba? Kasi kung yung isa ay medyo malapad, mawawala kasi sa balanse. Tama? So, doon na lang tayo sa parehas. Parehas yung column, pati yung size ng text box. Cancel ko lang. Now, kadalasan kasi kapag ka-article or dummy article, ang kulay natin dyan is kulay itim. Itim lang. Ayan, itim nyo lang. Diba? So, yan. Then, dun naman tayo sa horizontal type tool. Vertical type tool. Ang vertical type tool, simple lang ito. Pababa lang po siya. Siguro duplicate ko na lang to. Image, then duplicate. Para lang hindi masira yung layout natin na to. Dinuplicate ko lang, tapos buburahin ko lang. Dito ko na lang i-apply yung vertical type tool. So, sa vertical type tool, imbis na pakanan, dito naman pababa. So, kung mapapansin, ayan o, pababa yung typing natin. May mga pinagagamitan din tayo nito. So, hold control kung gusto mong i-resize, pwede rin po yun. Diba? So, yun o. Nasa editing mode ka, hold ka lang ng control, then hawak, hold shift, then yun po siya.
Now, balikan ko lang guys yung ating nilayout dito. Kapag nasa editing mode ka, guys, baka nalilito kayo kung ano yung sinasabi kong editing mode. Yung merong linya na nagbi-blink sa dulo. Nasa editing mode ka, no? Ng text. So, nasa editing mode, hold control, lalabas yung transform box, then rotate. Ayan, ni-rotate ko lang. Pwede po yun. Diba? Cancel ko lang or escape ko lang para do sa shortcut nung cancel. Now, yung type tool, meron po siyang option dito sa taas na toggle character and paragraph panel. So, hit nga natin yan guys. Hit natin yung toggle character and paragraph panel. Click. So, lalabas yung character. Diba? Dun sa manual kasi, para mapalitan mo yung kulay nito, kailangan mo siyang i-highlight, then select yung color, pili ng kulay. Tama? Pero guys, kung nakalabas yung character, ito, yung character panel natin or palette, kahit hindi mo na siya i-select or kahit hindi mo na siya i-highlight, di ba? Hit mo lang yung color, magpapalit po yan. Same lang dun sa kahit na anong text dito. Sample. Ito, yung text na to, kung mapapansin, hindi naman siya nag-highlight. Hit ko lang yung color. Pili lang ako ng kulay. Then, magkukulay po yan. Ulitin ko lang, hit, pili ng kulay, magkukulay po yan. Ito naman, click, palit kulay, ayun po siya. Or, dito pa rin sa ating character, pwede mo yan palitan ng font, kahit hindi mo na i-highlight lahat. Diba? Or, pwede mong taasan yung spacing. Nandiyan po yung ating leading. Itong A, yung naka-auto, leading po ang tawag natin dyan. Okay? Set the leading, hit nga natin. So, kung anong size nito, kadalasan, yung leading ganun din. So, try natin. Ang size nito ay 10 point. Check natin kung okay din yung 10 point. Ayun. Diba? Or, kung masyadong masikip, go ka dun sa 11 or 12. 11, so yun. Diba? Pero guys, huwag mong masyadong ilalayo kung ano yung size ng mismong font natin. 12, ayun, okay pa rin naman. Tama? Kadalasan kasi, yung leading natin, yung spacing between the line, nakadepende yan dun sa target audience natin. So, kung mga bata yung target audience natin, mas madalas mong makikita sa mga layout ng text, sa mga layout ng text nila ay medyo maluluwag, di ba? Para magaan lang sa mata ng bata, di ba? So, nakadepende yan dun sa reader. So sino ba or ano ba yung target audience mo? Parang ganon. So, leading, ayan po siya, leading spacing between the line of text. Then, meron din tayo dito na VA. Okay? Meron din tayo VA yung tracking, yung spacing naman between dun sa character. Testingin natin itong resize. Ayan. I-adjust ko lang. So, kung mapapansin, di ba? Nag-a-adjust yung bawat character. Ayan. So, pwede natin yan magamit kapag pupunta na tayo dun sa paggawa ng logo. Ito po yung ating tracking. Tracking in leading, madalas natin siya lang ginagamit. Then, yung additional option pa nung character, itong mga letter T na to,
Meron tayong all caps, yung double T na malaki, all caps. Diba? Kapag naka-all caps ka, for example, sinelect ko yung text na to. Naka-normal siya. Nag-hit ako ng all caps, magiging capital letter to lahat. Same lang naman, meron din naman ito si Microsoft Word. Tama? So, hit ko lang, all caps. So, pwede po siyang maging all capital letter lahat or ibalik mo siya sa dati. Hit mo lang ulit, hit mo lang ulit. Diba? Sa pagle-layout ng text, mahalaga na gumagamit ka ng ruler. Lalo na kung nag-aaral pa lang tayo mag-layout. So, sa pag-create ng ruler, Control R ka lang, Control plus R, ruler, ito siya. So, naka-inches tayo dito kasi mas familiar tayo sa inches. Right-click ka lang kung gusto mong palitan ng centimeter, hit mo lang yung centimeter. Guys, magra-right-click ka lang doon sa mismong ruler. Right-click, inches, right-click, millimeter, centimeter, di ba? So, inches. Doon na lang tayo sa inches. So, add lang ako ng ruler. Sa pag-a-add ng ruler, hit ka lang dito sa ruler, then drag. Ayun. Di ba? So, pwede mong i-align yan dyan. I-align yan dyan. Then dito, click and then drag. Align. Click and then drag kung gusto mong magkaroon pa ng alignment dito. Guys, yung paragraph alignment natin, meron din si toggle. Hindi ko na kailangan i-select all ito. Toggle ko na lang. Then, pwede kong i-hit yung justify. Diba? Justify last left. Ayun. So, pwede rin natin magamit ito. Yun nga lang, kapag kagantong justify, tignan mo rin kung maayos pa bang binabasa itong mga spacing na to. Diba? Full justify. Ayan. Okay? So, kayo na lang po bahala pumili dito sa mga paragraph option natin. So, balik lang ako dito sa document natin na to. Ito pa rin yung vertical type tool na ginawa natin. Magke-create pa ako ng isang text. Okay? Ang gagawin natin, ito yung text, hit ko lang yung create warp text. Okay? Click mo lang, create warp text. Style. Meron dyang arc. Ayan. Baka meron kayong mga layout na pwedeng paggamitan nito. So, arc. Meron tayong option na horizontal. Pag vertical, patayo. Diba? So, pwedeng isa dito. Duplicate ko lang, no? Okay ko lang. Then, i-flip ko naman sa kabila. So, yan. Check. So, yun na lang muna guys. So, bilang suporta, hit nyo na lang yung subscribe button para lagi kayong updated kung sakaling mag-upload kami ng mga bagong tutorial. So, yun lang. Salamat.